upon your invitation, pumunta ako sa Old Mangarin. Satisfied yung mga kabarangay mo, lalong-lalo na yung mga nasa gilid na kinakabahan dati. Ngayon, ay talagang may kalsada pa yatang maliit doon na gagawin na parang boulevard. Well praised yung ginawa mo sa iyong barangay na ito'y matagal ng pangarap pero sa leadership mo nagawa. Kwentuhan mo naman kami, Kapitan, sa mga development ng Old Mangarin. Pakikwentuhan naman po kami. Okay, Bukal. At syempre, bago ang lahat, batiin ko muna ang buong lalawigan ng Occidental Mindoro at ang ating bayan ng San Jose. At syempre, lalong higit yung ating mga kabarangay dito sa Barangay Mangarin. At yung aking kabarangay dyan sa Old Mangarin na talaga namang tuwang-tuwa na yung mga yan at naisa katuparan natin yung matagal na nating hinahangad na protection dike. No? Kaya talaga namang ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Congressman Odi Tariela na tinugunan agad. Wala pa halos isang taon na opo. Talaga naman yung request ko ay talagang pinagbigyan niya agad na magawa yan. Oo. Nakakakilabot. Magkano itong project na ito more or less na binuhos sa Old Mangarin, Kapitan Warren? Yan ay pinunduhan ng 50 million. Wow. Ng ating DPWH, no, sa pangungunan ng ating Congressman Odi Tariela. At alam mo ba, Bukal, alam mo yung ating proyekto na yan, matagal ko nang hinahangad yan. 2014 pa lang nung ako umupo, yan ang aking mga unang hiniling, no, sa mga nakaraang nanungkulan, pero hindi na isa katuparan yan, kaya ako'y nagagalak. At sa panahon ng ating Odi Tariela ay talaga namang binigyan pansin agad yan. Mataas yung river protection mo, maganda. Ay yung design na ito, paano ito ikangay pinaliwanag ng engineer na makakatulong dun sa ating matatagal ng problema sa point of view mo, Kapitan? Paano nyo ito dinesign at ano ang babanggain or ipoprotekta nito sa Old Mangarin? Alam mo talagang yung lugar na yan, lalo yung sa may likod ng simbahan at yung likod ng school natin na talaga namang konting-konti na lang, dangkal na lang. No? Dangkal na lang. Kung hindi pa nagawa yan ngayong taon na ito, siguradong yan ay ubos na yan. Pero alam mo matibay yan na Bukal dahil yan ay binaunan ng 9 meters na C-pile yan. Wow. No? 9 meters ang nakabaon dyan kaya talagang napakatibay niyan. Tapos yung simento na yan talagang buhos yan kaya talagang matibay ang pagkakagawa na yan. At sabi ko nga sa kanila, sa ating mga engineer ng DPWH, ibang klase yung volume ng tubig dyan kaya dapat talagang matibay yung gagawin nyo dyan. Tinutukan mo talaga sa ikangay design hanggang completion ng project, Kapitan, kasi maaaring hindi nila alam kung ano yung tinatawag na buhos ng tubig pero yung ideas mo, yung nakikita mo, yung nararanasan ng Old Mangarin, nasabi mo sa DPWH. Ay, Bukal, talagang halos araw-araw nandyan ako, umagumisan, madilim-dilim pa, nandyan ako sa lugar na yan at talagang lagi nating tinututukan yan at sinabi ko nga na kailangan ay maging mabilis ang paggawa at mabuti naman ang ating naging contractor dyan ay yung Mighty Dragon, talaga namang almost 2 months lang na ginawa yan. Kaya talagang napakabilis, no? Walang umaga hanggang hating gabi, overtime kasi ang sabi ko nga sa kanila, pag inabot tayo ng tagulan ay may pending ang trabaho natin dyan. Tinapos on time. Mga ilang meters ito ang ikangay haba o span nito at itong yung pinaglalagyan niya, ito talaga yung pinaka-critically yung critical area na pinaglagyan ng protection dike, Kapitan. Mga ilan ang span nitong ating almost 200 parang 245. 245 meters. Haba-haba. Talagang mahaba. Ang hirap ilagay, i-hole yung, alam mo kasi putik at hanging bridge. Paano nila ginawang i-transport yung mga buhangin, graba, stick para ipasok diyan sa Old Mangarin? Alam mo, yung una dyan, ang inisip ko dyan, gumawa kami ng tulay para makatawid doon sa kabila, no? At sa bagay, nung pisahan namin ng Tagaraw, sabi ko kay Engineer Bingbong, siguro kilala mo naman si Bingbong na anak ng ating kaibigan, Consial Nathan Garcia. Sabi ko, Brad, ang gawin mo dyan, tambakan na lang natin yung daan nyo para hindi na tayo tumagal maggawa ng tulay. Kaya yun, ang ginawa namin, hinarangan na lang namin yung ilog.
tinambakan, total ang source naman ng lupa ay nandiyan lang sa tabi, kaya mabilis namin nagawa. Oo. Pero yung nakita kong parang dinaanan ng mga truck, aalisin din, ano? Kasi haharang sa tubig, no? Kasi pagbaha na yung bukal, wala na rin niya, wash out din yan. Kaya bahala na yung ilog dyan. Ma-wash out din naman yan. Sabi ko nga dun sa mga tao, kung kailangan nyo ng buhangin, utay-utayin nyo nang tanggalin. Hakutin nyo na para mapakinabangan. Pwede. Kasi nga parang yun din ang isang i-request nila na parang yung mapuputik nilang kalsada sa loob ay matatambakan din. Pwede na siguro doon i-divert o doon i-recycle kumbaga yung itinambak na lupa. Pwede, no? Pwede. Bukal. Sinabi ko na yan dyan sa ating purok leader dyan, kay Leo, na pag wala silang ginagawa isang araw ng linggo, pwede naman nilang magbayanihan dyan at tambakan muna yun sa loob. At sabi ko nga, utay-utay lang, hindi natin kayang biglain na makahingi ulit tayo ng pampasimento dyan sa loob. Kaya, pero tayo ay may-request na dyan sa ating gobernador na malagyan ng medyo yung karsada natin na 3 meters yan, masimento man lang hanggang doon sa dulo para medyo magandang tingnan. Tama. At siguro, malakas naman si Kapitan Warren kay Cap Odi, bigyan ka ng 100 tupad. Tapos maging work, sasabihin ko kay Kong Odi yon para yung maghahakot ng buhangin, yung tupad, yun ang bayad sa kanila. Diba? Bagamat ang voluntarism, kailangan, pero kailangan din na may pambili ng bigas. Ay, oo naman. Kasi alam mo naman yung hirap ng buhay ngayon at kita naman natin na ang hanap buhay ng tao dyan, kundi magkarawan, manguha ng alimango, ganyan lang, di ba? Kaya hindi natin pwedeng tabusuhin yung kanilang panghanap buhay. Tama. Kahapon parang may maliit na kalsada doon sa dike, paggabi daw, parang boulevard na, yung tambayan na ng mga bata at mga may problema, hihinga ng hangin. Parang tourist attraction. Ay, wag lang tatalon. Parang tourist attraction na rin no? Yung tapos nakikita itong napakagandang hanging bridge ng Old Mangarin na pinagawa din sa pamamagitan ng leadership mo. At alam mo, nagpapasalamat tayo dyan sa ating gobernador, no? Sa ating gobernador Eduardo Gadiano na talagang pinagbigyan yung kahilingan natin na mapalitan na yung ating lumang hanging bridge na talagang marami nang nadidisgrasya. Kaya ngayon ay nagpapasalamat nga ako at naikatuparan ka agad dyan na first time na makapasok yung mga maliliit na sasakyan doon sa atin sa loob ng Old Mangarin na tinuring na pinakaunang barangay sa buong Occidental Mindoro na hindi nakakatawid yung mga sasakyan. Ay sa awa ng Diyos, kahit tricycle, chariot, motor, nakakatawid na hanggang doon sa loob. Pati ngayon nagtitinda ng bitanga, tuwang-tuwa. Tuloy-tuloy. Yung mga kumbaga yung mga paninda, hindi na sila nag-iistiba para idalhin pa doon sa kabila. At least dire-diretso na yung tricycle. At napansin ko, tama ka doon. At napansin ko din, Kap, hindi ka pa tumigil. Yung kalsada na papasok, papunta sa hanging bridge, malapad ang sinisimento o halos kompleto na yung simento. Kanino rin project ito? Ano itong nakikita natin na ito, Kap? Yan naman talagang yan ay nahingi natin sa ating Mayor Ray Ladaga, no? Kaya talagang nagpapasalamat tayo. Alam mo yung lugar na yan, Bukal, since nang ako'y maging kapitan, hindi naman karsada yan, walang karsada pala ang Old Mangarin papunta ng dito sa atin sa New Proper. Kaya ang ginawa natin dyan, nag-budget tayo ng pambili ng karsada no, sa katauhan ng ating ex-kagawad Boy Iganya. Nabili namin yan sa pamilya ng mga Iganya na 215,000 yung part ng karsada. Kaya nung nakaraan, nahiling natin naman sa ating mayor na kung maaari, pag alam mo naman, nung minsan na bumaha, tumawid ka pa nga dyan, di ba? Lalim ng tubig. Di ba? Kaya sabi ko sa kanya, Mayor, baka pwede namang mapasimento mo yung part na yon. Ay sa awa ng Diyos, ay pinagbigyan tayo ng ating mahal na Mayor. Salamat kay Mayor At alam mo, tourist attraction din dahil nandiyan dyan yung kuta na tinatawag. May nagte-text lang, Kap. Yung kuta ba, meron din daw hubang parang plano para lalo pang ma-rehabilitate? Ay, salamat at nabanggit mo yan. Alam mo,
Alam mo, meron na tayong resolusyon na sinubmit dyan sa ating CHESA sa tourism. No? Na yan sana ay matulungan tayo na may restore yung ating kuta. Dahil yan ang number 1 attraction natin dito sa Old Mangarin. Yung mga sinasabi ng mga panahon ng hapon ba, hindi ko na rin dahil ako sinilang ng huli na sa panahon, di ba? Ay, panahon pa ni Limahong yan di ba? Hindi lang sa hapon, Limahong. Meron tayo dyan, meron kaming resolusyon na pinasa dyan na mapagbigyan tayo na mai-restore yan ng ating tourism para magkaroon na, kumbaga, mabuhay kahit yung replica lang, no? Maayos yung Kaya sabi nga, utay-utay lang. Dahil alam mo naman, siyempre, hindi naman kaya ng ating budget ng barangay. Napakaliit lang ng budget ng barangay. Almost 5 million lang mahigit. Kaya saan tayo kukuha ng 20% para pampagawa dyan? Kaya humahanap tayo ng mga source income kung saan tayo pwede makahingi ng mga project. Alam mo, Kap, very satisfactorily yung performance mo kasama ng council mo. At hindi lamang yan, kasi ang Mangarin ay meron pang antipolo, at yung antipolo sa leadership mo, simentado na. Wala ka na yatang mahihiling, Kap, talagang sa leadership mo, ginawa mo ang pangarap ng 100 taon. Kaya nga, sabi ko nga, yung mga iniwan ng aking magulang na pangarap niyang matupad, ay itinuloy natin yung mga pangarap na yon. Kaya sa awan ng Diyos ay naisikatuparan naman natin yan. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga nanunungkulan na nahihinga natin ng mga pondo. Yan naman ay para sa ating lahat, para sa ating mga kabarangay, no? At yan naman ay hindi para sa sarili ko. Kaya sabi ko nga sa kanila, pag tayo naghihingi ng mga proyekto, samahan nyo ng dasal, no? At para mabilis tayo mapagbigyan. Alam mo, Bukal, meron tayong bagong project na nahingi sa ating congressman, no? Yung mga malalakas na labasan ng pasukan ng tubig baha. Ngayon ay meron tayong isang 100 million at saka isang 50 million. No, yan ay siguro bago dumating ang 2025 o 2025 yan ay may implement. So sa pagwawakas ng ating panayam sa iyo, satisfied ka ba sa naging leadership ni Congressman Odi Tariela sa nakalipas na 2 taon, at ano ang nakikita mo pa sa mga darating na araw sa kanyang pamamahala, lalong-lalo na sa paghahatid ng mga infrastrukturang pangangailangan ng ating pong mga kababayan? Alam mo, Bukal, wala na siguro akong may hiling pa, no, sa panunungkulan ng ating mahal na Congressman Odi Tariela, dahil talagang sinikap niya na kung ano yung mga pangangailangan ng tao dito sa ating lalawigan, lalo na sa health. Siguro alam naman ng lahat yan. Sa dami nating natutulungan, no, sa mga na-hospital, sa Manila, sa Calapan, sa Batangas, no, talaga namang napakabilis ang aksyon natin dyan. Kaya talaga nagpapasalamat ako at napakapalad ng buong Occidental Mindoro dahil nagkaroon tayo na isang Odi Tariela na talaga namang ang suporta at pagtulong at mga proyektong binibigay dito sa atin sa probinsya talaga namang tuloy-tuloy. Kaya talagang lubos-lubos ang pasasalamat ko, at talagang siya ay isang tunay na leader na pinagadya ng Panginoon dito sa atin sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Okay. Maraming salamat, Kap, at baka may huling mensahe ka, lalo na ngayon na pagkatapos ng El Nino ay may La Nina. Pwede mo na bang sabihin mag-araro na yung mga kababayan natin para malabanan natin ang kiriwi? Kapitan, sa inyo pang malayang pagkakataon. Maraming salamat, Bukal. Alam mo, talagang totoo yan. Ngayon nga, nag-uumpisa na tayo, no? Sa totoo lang, ako nakapagsabog na ako ng punla kahapon. At syempre, ang pakiusap ko, no, sa aking mga kabarangay, sana lalong higit doon sa Old Mangarin, kung ano man yung dumating na mga pagbaha sa atin o wag naman hindi natin hinihiling, ay maging alam ko, nasanay na mga karayan, ay sana maging maingat lang tayo lagi sa araw-araw, no? At yung ating hanap buhay nandyan lang yan, at pangalagaan natin kung ano yung mga proyekto na ibigay sa atin dyan ng ating DPWS, no, ang national, sa pangunguna ng ating mahal na congressman, at siyempre yung ating tulay dyan. Gusto ko pangalagaan din ng ating mga taga-Old Mangarin, no? Alagaan natin dahil yan ang kumbaga parang yan sa buhay, yan ang nagdudugtong sa atin, no? Kaya sabi ko nga, alagaan natin yan at sinupin, no? Sayang yung pagkakataon na binigay sa atin, kaya sana mapangalagaan natin ng maayos yan. At sa aking mga kabarangay,
yung mga hindi pa natin nagagawa, huwag po kayong mag-alala. Hindi po tumitigil ang barangay council, no? Para kung ano man yung mga proyekto na pwede nating dalhin dito sa ating barangay Manggarin. Kaya sa inyo pong lahat, sa ating pong Congressman Odi Tariela, sa ating Governor Edgar Llano, sa ating pong Vice Governor Dayan Apigo, at siyempre sa iyo Bukal, at sa ating mahal na Mayor at kay Vice, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ang inyo po napakinggan ay ang outstanding barangay captain ng San Jose, si Warren Trias Sales.